like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Tinipon niya ang kanyang magic armor at pareho silang tumakbo patungo sa isa't isa. Iwinasiwas nila ang kanilang mga swords at sa isang slash lang, binali ni Henry ang sword ni Hugo. Gulat na gulat si Commander Salomon at inisip na imposible para sa isang runner-class user na hindi man lang alam ang aura na magawa iyon. Pagkatapos ay yumukod si Henry kay Hugo, tinawag itong senior, at umalis. Sa opisina ng Commander, tinanong ni Henry si Salomon kung hindi ba ito mag-ho-host ng morning meeting. Binigyan siya ni Salomon ng ilang papel at sinabi sa kanya na ito ang kanyang assignment at dapat siyang magsimula matapos basahin ang mga ito. Umalis si Solomon habang iniisip na kailangan niya ring magpahinga ng kaunti. Nakaupo doon si Henry habang iniisip na ang mga tandang tao noon at ngayon ay pare-pareho lang. Hinuhusgahan ang iba base sa hitsura, binasa niya ang mga papel at nagtaka sa kanyang assignment sa Forest of Evil Class Siyam na Area Patrol Jenna. Inisip niya na kailangan niyang puntahan agad si Commander Esselin. Nang maglaon, lumapit si Henry kay Commander Esselin at bumati, ipinakikilala ang sarili bilang Special Missions Lieutenant Henry. Nagtanong si Esselin kung anong ginagawa niya roon. Sinabi ni Henry na ang duty na ibinigay sa kanya ay parang kakaiba. Ipinaliwanag niya na ang kanyang assignment ay iba sa karaniwang special missions at ang gawain ngayon ay isang simpleng sweep-out mission lang na karaniwang hinahawakan ng Infantry Division. Idinagdag niya na naiintindihan niyang gusto ni Esselin na makakuha siya ng karanasan mula sa baba, pero kakaiba pa rin ang tingin niya sa assignment. Kinilala ito ni Esselin at tinanong kung bakit pumunta si Henry para magreklamo. Sumagot si Henry na ngayong araw ay napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa pagharap kay Lieutenant Hugo. Napamaang si Esselin at tinanong kung talaga bang nanalo siya laban kay Hugo. Sumagot si Henry na pinutol niya ang wooden sword ni Hugo sa isang tira lang. Nagulat si Tenny at nagtanong si Esselin nang may pag-aalinlangan kung paano niya nabali ang isang wooden sword na hawak ng isang aura user sa isang atake lang. Binalaan niya si Henry na ang pagsisinungaling para matakasan ang responsibilidad ay isang masamang bisyo. Kalmadong sinabi ni Henry na kung hindi sila naniniwala, maaari nila itong kumpirmahin mismo. Sinabi ni Esselin na magagandang balita lang ang dumarating simula kaninang umaga at pumayag na tingnan ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ba ni Henry ng ibang mission dahil ayaw nito sa unang assignment niya. Sumang-ayon si Henry at sinabing gusto niyang pumunta sa Class 6 District. Nagtanong si Esselin kung bakit 6th District ang pinili niya. Inisip ni Henry na hindi niya maaaring sabihin na naghahanap siya ng hidden treasure sa ilalim ng dahilan ng isang mission at kailangan niyang kumpirmahin ang eksaktong lokasyon. Sumagot siya na hindi pa siya nakakarating doon at narinig niyang ang Class 6 na district ang pangunahing lugar ng Special Missions Forces. Kaya gusto niyang matuto pa tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang unang mission. Pumayag si Esselin at ipinaliwanag na plano niya talagang ipadala si Henry sa Class 9 na district para lang sa karanasan. Pero pagbalik ni Henry, ibibigay niya rito ang mission na talagang gusto nito. Sinabihan niya si Tiny na dalhin ang mga papeles ni Carter. Matapos ibigay ni Tiny ang mga documents, tinanong ni Esselin kung kilala ba ni Henry kung sino ang dating lieutenant. Sumagot si Henry na ito ay si Lieutenant Carter. Sinabi ni Esselin na namatay si Carter sa isang mission at tinanong kung interesado ba si Henry sa mission na iyon. Inisip ni Henry na dapat ay importante ito kung umabot sa puntong ikinamatay ito ng isang lieutenant at mukhang reresalbahin ito, pero sumagot siyang nagtataka rin siya tungkol doon. Sinabi ni Esselin na noon pa man ay hinahunting na ni Carter ang isang nilalang na tinatawag na Black. Idinagdag niya na hinala lang ito, pero si Black ay maaaring isang demon na mahilig makipaglaro. Inisip ni Henry na matagal na niyang hindi naririnig ang salitang demon at tinanong kung bakit hinabol ni Carter si Black. Ipinaliwanag ni Esselin na noong unang nakatagpo ni Carter si Black, isa siyang company commander sa Infantry Division. Sa isang mission sa Class 7 District, nawala sa kanya ang kanyang mga mahahalagang tauhan dahil kay Black. Isang ordinaryong infantry encounter lang iyon, pero sobrang loyal ni Carter. At hindi niya ito makalimutan. Nagtanong si Henry kung sumali ba si Carter sa Special Missions Forces para sa paghihiganti. Kinumpirma ito ni Esselin at sinabing ang mission ay sadyang ibinigay para sa paghihiganti ni Carter.
Kailangan niya rin ng isang taong may kakayahan at si Carter ang pinakamagaling na kandidato. Inisip ni Henry na hanggal si Carter para isakripisyo ang sarili para sa paghihiganti, pero na-realize niya rin na dahil doon, sinundan siya ng kanyang unit. Sabi ni Esalen, ang isang predator ay hindi nanhuhuli kapag busog na. Gayunpaman, hindi man lang gutom si Black pero pumapatay pa rin siya ng mga tao para sa kasiyahan. Ang nagsimula bilang revenge mission ni Carter ay isa na ngayong official threat sa fort, at si Black ay isang demon na dapat paksay ng special missions. Sinabi niya kay Henry na ang gawaing ito ay mapupunta na sa kanya. Naintindihan ni Henry ang sitwasyon. Tinapik siya ni Esalen at sinabing naniniwala siyang magagawa ito ng maayos ni Henry, pero binalaan siyang huwag samobra dahil kung mamatay man siya roon, maaaring hindi na mahanap ang kanyang katawan. Ibinulong ni Henry sa sarili na kung ganoon naman pala, hindi na sana ibinigay ni Esalen ang mission sa simula pa lang. Pagkaraan, pinag-aralan ni Henry ang mga files ni Carter at inisip na ang mga demons ay karaniwang lumilitaw lamang sa mga lugar na klasipikado bilang Class 3 o mas mataas pa. Kung kahit isa lang sa mga nilalang na ito ay isang tunay na demon, magiging mahirap ang mission. Ayon sa report, ang nilalang na kilala bilang Black ay may kakayahang mag-transform. Opisyal na klasipikado si Black bilang isang Class 6 na demon, pero nakita na rin ito sa mga Class 7 at Class 8 areas. Nagpapakita ito ng sobrang taas na intelligence, kayang magsalita ng wika ng tao, at may dalang condensed dark magic sa loob ng katawan nito. Magic na hindi matatag at mapanganib. Ibinulong ni Henry na base sa 5 taon na naipong records, si Black ay kumpirmadong isang highly hostile na kalaban. Hindi ito magiging madali. Gayunpaman, nagpasya siyang magpatuloy. Kinabukasan, pumunta ang deputy commander sa kwarto ni Henry at nagtanong kung ipinatawag ba niya ito. Sumagot si Henry na ang dati niyang assignment ay kinansela na at magsisimula siya ng patrol sa Class 6 na district ng Hapong iyon. Tinanong niya kung pamilyar ang deputy kay Black. Kinumpirma ito ng deputy. Ipinaliwanag ni Henry na ipinagpapatuloy niya ang misyon ni Lieutenant Carter. Idinagdag niya na ang paghabol agad kay Black ay magiging mahirap at sumang-ayon ang deputy. Sabi ni Henry, ang 5 taon na data ni Carter ay kulang pa. Kaya naman, balak niyang simulan ang investigasyon kay Black mula sa simula. Dahil ito ang unang araw, magsasagawa lang siya ng light reconnaissance. Inabutan ni Henry ang deputy ng isang kahoy na kahon. Sinabi niya na ito ang mga gamit ni Lieutenant Carter at nakiusap na alagaan ang mga ito. Mukhang nagulat ang deputy at tinanong ni Henry kung talaga bang naniwala itong susunugan niya ang mga iyon. Sinabi niyang wala silang halaga sa kanya, pero nararapat pa rin silang tretuhin ng maayos. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagpapagaling na ba si Jibo. Sumagot ang deputy ng oo, naging emosyonal, at nagpasalamat kay Henry habang humihingi ng paumanhin. Sinabi ni Henry na ayos lang iyon pero binalaan itong huwag hayaang magpabe muli ang unit kundi ay gagawa na siya ng totoong aksyon sa susunod. Nagsulot ang deputy pero pinatigil siya ni Henry na sinasabing hindi ito kailangan. Umalis na ang deputy. Pagkatapos ay may ginawang announcement na isang special operation ang binubuo sa ilalim ng Special Missions Company. Si Lieutenant Henry Morris at siyam na iba pa ang na-assign. Hinarap ni Henry ang grupo at sinabing magsisimula sila ng kanilang mission sa Class 6 District. Sa pagsang-ayon ng lahat, umalis na ang unit para sa kanilang operasyon. Sa daan, tumingin si Henry sa paligid at naisip na matagal na rin nung huling makakita siya ng ganoong tanawin. Nakakaramdam siya ng nostalgia tuwing tumitingin siya rito dahil naaalala niya ang nakaraan. Inisip niya na patago silang papunta sa kanilang destinasyon sa Class 6 na district at nagtaka kung dapat na ba siyang magsimula. Inactivate niya ang Solitude in the Crowd Magic, isang combination spell na pumipigil sa malalaking grupo na makakuha ng atensyon o interes. Napansin ng mga cadets ang mga monster sa Denarianan at sinabi ng isa sa kanila na mukhang special day ngayon. Nagtataka kung paanong hindi sila nakaranas ng anumang gulo kahit isang beses. Sabi naman ng isa pang kadet na maganda ang pakiramdam niya sa mission na ito. Dumating sila sa Forest of Evil Class 6 na District Safety Zone. Pinagmasdan ni Henry ang kanyang magic na gumagana at naisip na hindi niya alam na magiging epektibo ang Solitude in the Crowd sa lugar na ito.
Hinarap niya ang team at sinabi sa kanila na ang layunin nila ay makakuha ng lead tungkol kay Black. Ipinaliwanag niya na kahit mayroon siyang 5 taon na impormasyong naitala ni Carter, hindi ito masyadong nakakatulong. Kaya, balak niyang simulan ulit ang investigasyon sa sarili niyang paraan. Sinabi niya na si Black ay klasipikado bilang isang Class 6 na demon, hindi nakakapagsalita, pinaghihinala ang isang maniac, at mas malakas kaysa sa ibang demons ng parehong class. Sinabi niya na maghahanap sila ng kahit ano na makakapagbigay ng lead. Nagpakita si Henry sa kanila ng drawing ng isang mushroom, at ipinaliwanag na isa itong kin mushroom, isang donep mushroom na kilalang tumutubo sa Class 6 na district. Nagtanong ang Deputy Commander kung hindi ba ang lugar na ito ay Class 6 na. Kinumpirma ito ni Henry at ipinaliwanag na ang mushroom ay nangangailangan ng kahit man lang Class 5 demonic energy para tumubo. Nagtanong ang Deputy Commander kung ibig sabihin ba nito na kung si Black ay lampas sa Class 6, maaaring tumutubo ang mushroom malapit sa tinitirhan nito. Kinumpirma ito ni Henry. Sinabi ni Henry na hahatiin niya ang platoon sa 2 teams na pangungunahan niya at ng platoon sergeant para mas mabilis ang trabaho. Sinabi niya na dahil hati ang platoon, hindi dapat magkaroon ng conflict sa mga demons at magtitipon silang muli sa safety zone pagkaraan ng 6 na oras. Inabutan niya ng isang scroll ang Deputy Commander at ipinaliwanag na isa itong magic item na magpapadala ng lokasyon ng gumagamit sa kanya sa oras ng emergency at dapat lang gamitin sa panganib. Idinagdag niya na personal itong ibinigay sa kanya ng captain at mahal ito, kaya dapat gamitin ng wasto. Inisip niya na sa totoo lang ay isa itong magic scroll na dati niyang ginawa. Sumang-ayon ang Deputy Commander at sinabing naintindihan niya. Inanunsyo ni Henry na ang platoon ay mahahati sa 2 grupo. Sinabi ng Deputy Commander na magkikita silang muli pagkatapos ng 6 na oras. Habang naglalakbay, nagtanong si Holden kung pwede siyang magtanong ng isang bagay at pinayagan naman siya ni Henry. Nagtanong si Holden kung paano naisip ni Henry ang paraan ng paggamit ng demonic mushroom. Ipinaliwanag ni Henry na natutunan niya ito sa isang libro tungkol sa Forest of Evil at kabisado niya ang buong libro. Nagpahayag si Hayden ng paghanga. Inisip ni Henry na walang saysay para sa isang Class 6 na demon na tumira sa isang standard Class 6 na environment. Inisip niya na ang demonic mushroom na kasalukuyan nilang hinahanap ay tumutubo sa isang lugar na inispray niya ilang dekada na ang nakakaraan para protektahan ang isang hidden treasure at nagsisilbi itong gatekeeper milestone. Inisip niya na nakokonsensya siya sa paggamit sa mga troops sa ganitong paraan, pero hindi. Naman kasinungalingan na naghahanap din siya kay Black habang patagang naghahanap ng treasure. Matapos ang 6 na oras, nagtipon muli ang platoon sa safety zone. Walang nahanap si Henry at inisip na nasayang ang pagod dahil wala siyang mahanap kahit isang spore ng kin mushroom o anumang clue tungkol kay Black. Nag-uusap ang ilang cadets na wala namang kinalaman si Henry kay Lieutenant Carter, pero ganito pa rin siya kapursigido sa mission. Sabi naman ng iba na baka namali lang sila ng akala sa kanya at mabuting tao pala siya talaga. Sabi ng iba na nararamdaman nilang hanggal sila dahil wala silang mahanap kahit isang mushroom. Inisip ng Deputy Commander na hindi mahalaga na isang new officer si Henry at nagpas siyang simula ngayon ay iaalay na niya ang kanyang katapatan dito. Samantala, nagtataka si Henry kung nasaan na kaya ang kanyang hidden treasure habang ang mga hindi pagkakaunawaan ay patuloy na nagpapatong-patong. Sa gabi, gumawa si Henry ng isang magic circle at nagcast ng mga spells para i-summon si Hector. Bumukas ang Nether Gate at lumitaw si Hector. Sinabi ni Hector na matagal na rin nung huli silang nagkita at tinanong kung na-assign na ba si Henry sa isang unit. Sinabi ni Henry na na-assign na siya at napatunayan na rin niya ang sarili sa mga taong tumawa sa kanya kanina. Nagtanong si Hector kung sinong mga ngahas na tumawa sa kanya. Ipinaliwanag ni Henry na ilang sword experts ang nagduda sa kanyang skills, kaya tinuruan niya sila ng leksyon at tahimik na sila ngayon. Sabi ni Hector na dapat lang silang mahiya at idinagdag na mula sa perspektibo ng isang expert, wala nang mas hihigit pang walang kwenta kaysa sa isang runner. Pagkatapos ay tinanong niya kung may progreso na ba at kung hindi pa rin ba natututo si Henry ng aura. Sinabi ni Henry na wala siyang progreso dahil binigyan siya ng isang mahirap na gawain at hindi na nakakapagsanay ng matagal, kaya naman hindi niya man lang malabanan ang isang monster na nasa harap niya.
Nagtanong si Hector kung anong klaseng gawain ang ganoon kaimportante para tiisin ni Henry ang pagkawala ng kanyang training partner at tinanong kung talaga bang ganoon iyon kaimportante. Sinabi ni Henry na mahaba ang paliwanag at pagkatapos ay tapat niyang ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Matapos marinig ang kwento, tinanong ni Hector kung sinasabi ba ni Henry na hindi siya makakapagsanay ng maayos hanggang sa mahuli niya ang isang nagngangalang Black. Sinabi ni Henry na tama iyon. Sabi ni Hector, hindi ito maaaring magpatuloy at ang paghuli kay Black ang dapat na unang priority. Sabi ni Henry ay madaling sabihin pero mahirap gawin. Pinuna ni Hector si Henry, sinasabing hanggal para sa isang wizard na piliin ang mahaba at mahirap na daan sa halip na ang madali. Tinanong niya kung bakit sinusubukan ni Henry na habulin si Black ng direkta gayong pwede naman siyang magtanong sa isang witness. Binanggit niya na si Carter ay masyadong obsessed para habulin si Black sa loob ng 5 taon at ipinapahiwatig na dapat ay may mga nananatiling dahilan sa likod nito kahit patay na si Carter. Nagtanong si Henry kung anong kinalaman nito sa isang witness at pagkatapos ay naisip na hindi siya makapaniwalang hindi niya naisip ang ganoon kadaling solusyon. Na-realize niya na maaari niyang i-summon ang soul ni Carter at tanungin ito. Sinabi niya na kailangan niya ng isang item na may malakas na koneksyon sa spirit ni Carter at ipinakita kay Hector ang report tungkol kay Black, sinasabing malamang ay mas pinahalagahan ito ni Carter kaysa sa anupaman. Gumuhit si Henry ng isang summoning circle para i-summon si Carter. Nagtanong si Hector kung anong mangyayari sa kanya kung may ibang i-summon si Henry. Sumagot si Henry na hindi niya alam dahil hindi pa niya ito nagagawa dati at hindi niya sigurado kung magiging malaking problema ba ito.